What's up mga tol? Another day, another story to share at ngayon pupunta tayo sa Bohol. By the way mga tol, GSM electric vehicle ang sinakyan ko papuntang Naiya and sobrang mura lang niya, mga 150 lang yata. Pagdating ko nga sa airport ay pinrint ko lang yung boarding pass ko and then tuloy-tuloy naman, sobrang smooth lang sa Cebu Pacific. Wala nang mga tinimbang pa kasi nag-online check-in na ako. This is my first time flying with an airplane and sobrang anxious ako and also sobrang excited din naman ako. Medyo matagal nga kami nag-wait dito. I don't know if it's the standard waiting time bago lumipad, but it's fine. Hindi naman tayo nagmamadali. I'll be traveling around the Visayas Islands, Bohol, Cebu, Siquijor, Dumaguete, Bacolod, and Iloilo City. Crossing provinces, riding ferries, making memories for the first time in Visayas. First time sa airplane, first time sa ferries, and sobrang excited ako. And I hope maging maganda yung adventure natin and the experiences natin sa islands. I don't know why, but I have this feeling that the next few days are going to be really good for me. Kasi andito na tayo sa Bohol International Airport and sobrang hassle-free yung mga nangyari sa akin from Makati hanggang sa Naiya at dito sa Bohol. So tara, sama kayo sa akin. When you walk outside Bohol International Airport ay may makikita kang mga tuk-tuk doon, mga tuk-tuk drivers, and pwede na kayong sumakay doon. Huwag kayong maniwala na ganun yung price. Tumawad kayo mga tol, tapos ibibigay naman din nila. After kong mag-check-in ay pumunta na rin ako sa mga destination na mga pupuntahan ko kasi medyo late na. Luckily mga tol, yung pinag-check-inan ko na hostel ay meron na rin kasama ang motorcycle rent. Kaya sobrang solid talaga. Tapos may breakfast pa ako bukas na umaga. Starting my Visayas journey at Baclayan Church in Bohol, one of the oldest churches in the Philippines. A place filled with history, faith, and timeless beauty. What a great way to start our Visayas adventure, diba mga tol? And ngayon, papunta na nga pala tayo sa may Lubok River Cruise. We will experience a floating restaurant sa sobrang gandang view ng Lubok River. Sakto, gutom na rin ako mga tol kasi morning pa yung last ko nakain. Pag nakita nyo nga itong bridge na to, after few meters, may makikita kayong signage papunta sa may Lubok River Cruise and sundin nyo lang yon. After nun, pwede na kayo mag-inquire para makapunta kayo dito sa Rio Verde Floating Restaurant. Cover us along. Wanna keep wearing your wedding ring when I'm gone. And when I'm gone, will it take that long? Pretending I'm so holding you. At nga pala mga tol, dadaan tayo sa Ati Tribe. Hi, Mom.
na tayo sa third spot natin, ang man-made forest dito sa Bohol. Sobrang ganda nito mga tol, hindi lang siya mabigyan ng sobrang justice sa camera, pero pag napunta kayo dito, promise, sobrang ganda talaga. This is totally free mga tol, walang environmental fee, pure ecosystem, sobrang sarap lumanghap ng hangin. Tara mga tol, punta na tayo sa pinaka-inaabangan ko, ang Chocolate Hills. Let's go! Grabe mga tol, eto na yung nakikita ko sa Araling Panlipunan at sa Hekasibuk ko nung elementary pa ako. Sobrang ganda pala dito. Pala na to. Bakit mababa lang siya? Pero, taas. Alam ba tadulas yun? Ang iksi na kasi ng step dito. Alam mo yung na ano siya sa palagitna, nakakala niya, ano na, dito pa pala. Andito na nga pala tayo mga tol sa view deck ng Chocolate Hills. Andito na tayo sa taas at mapapasabi ka talagang worth it yung pag-akyat ko. Kasi sobrang taas nga talaga na akyatin. Kaya magdala kayo ng water at ihanda nyo ang tuhod nyo mga tol. After nga dito mga tol ay bumaba na rin ako kaagad kasi baka gabihin ako 70 kilometers pa from Chocolate Hills saka dun sa may pagtutuloyan ko ngayong gabi, which is hindi naman din ako matulog kasi may pasok pa ako mamayang gabi. Kahit nap lang is okay na sa akin. Then ito nga pala, may kwento ako sa inyo after ko dito sa Chocolate Hills. Di umuwi na ako, tapos lahat ng mga dadaanan mo kasi is parang mga forest talaga. And then pagdating ko doon sa may man-made forest, mga around 7 PM yata yun, grabe, kikilabutan ka rin kasi sobrang dilim ng daan. Tapos ako lang yun nakamotor that time. Pero buti na lang, may nakita akong isa pang nakamotor at sabi ko, hindi ko pwedeng bitawan yung puwet ng motor niya. Kasi dapat may makasabay ako kahit isa man lang. Tapos yun, hanggang makababa kami ng bundok mga tol, kasabay ko siya. Yun lang muna mga tol, follow for part 2.